Naranasan mo na ba ito? Tumapasok ka sa isang dieta na puno ng motibasyon. Lumiliit ang mukha mo, napapansin ng mga katrabaho mo, mas mukhang hubog ang mga braso mo, at nandyan pa rin ang tiyan mo na walang emosyon. Parang isang hindi imbitadong bisita sa isang party na ayaw umalis. Parang gumisi ito sa iyo habang masigasig kang kumakain ng salad. Bakit inilalabas ng katawan mo ang taba kahit saan maliban kung saan mo ito pinakagusto? Maaring magulat ka sa sagot. Iniisip ng karamihan na ang taba sa tiyan ay isang nakakainis na imbakan ng enerhiya na kailangang sunugin. Mali, ang taba sa tiyan ay isang napakakomplikadong tusyo, halos parang isang organ na may sarili nitong hanay na mga patakaran. Nakikipag-ugnayan ito sa iyong utak, naiimpluwensyahan nito ang iyong mga hormone at narito ang mahalagang bahagi, ito ang sukdulang imbakan ng kaligtasan ng iyong katawan. Hindi binuo ng ebolusyon ng taba na ito bilang isang cosmetic defect, dinisenyo ito bilang siguro sa buhay. Itinuturing ng iyong katawan ang iyong tiyan bilang reserbang bakal para sa mga ganap na emerhensya. Gusto lang ng iyong sistema na makasiguradong hindi ka magugutom bukas. Ang biological survival mechanism na ito ang dahilan kung bakit parang chess ang pagbabawas ng taba sa tiyan. At ang totoo, karamihan sa mga tao ay binabaliktad ang board at humihinto ka agad sa sandaling i-checkmate nila ang hari. Eksakto kapag sa wakas ay pipindutin na ng katawan ang switch. Pero huwag kang mag-alala, ngayon ay tatapusin na natin ang panghuhula. Alamin natin kung bakit ito nangyayari, kailan dapat gawin ang pagbabago, at paano mapabilis ang paghintay. Maghanda't dahil baguhin ito ang pananaw mo sa pagdidieta habang buhay. Kapag nagsimula ka ng diet, hindi iisipin ng katawan mo na, ang galing, sa wakas, beach body ko na. Hindi, iniisip nito, red alert, gumuguho ang supply chain. Pumasok ito ng tuluyan sa panic mood. Sanay na ang iyong sistema sa patuloy na daloy ng mga calorie at pagkain. Kapag bigla mong binawasan yan, ginugulo mo ang iyong metabolismo. Sa simula pa lang, napapansin na ng utak ang kakulangan at agad inuutusan ng iyong atay. Malinaw ang utos, maglabas ng enerhiya agad. Ilalabas ng iyong atay ang nakaimbak na glucose o glycogen. Mabilis itong nasusunog na asukal para sa iyong enerhiya. Oo, gagaan ang pakiramdam mo sa mga unang araw. Bababa ang numero sa timbangan. Maisip mo, wow, gumagana na pala. Ngunit bibiguin kita ra? Hindi yan isang gramo ng taba. Adaptasyon lang yan. Sinusubukan lang ng iyong metabolismo kung ang kakulangang ito ay isang panandaliang problema o totoong problema. Kaya kung naiinis ka na pagkatapos ng 3 araw dahil ang higpit pa rin ang paghila ng iyong baywang, mag-relax ka lang. Warm up pa lang ito bago ang totoong training. Ang timbang na nawawala sa unang linggo ay isang ilusyon lang. At kapag naintindihan mo kung bakit, hindi ka na madidismaya sa timbangan. Isipin ang glycogen bilang baterya ng iyong katawan. Ito ay nakaimbak na asukal na handa ng gamitin. Pero narito ang halos walang nagsasabi sa iyo. Ang glycogen ay nabubuklod ng tubig. Sa bawat gramo ng asukal sa katawan, may mga 3 hanggang 4 na gramo ng tubig. Pag binawasan ng calorie at carbs, mauubos ang glycogen at pati ang tubig nito ay mawawala rin. Maaari kang mawala ng 2 hanggang 3 libra sa unang linggo. Pero maging makatotohanan tayo, hindi yan matabar. Nawalan ka lang ng tubig. Kapag wala ng laman ang mga imbakan na iyon, magsisimula ng bumaba ang antas ng iyong insulin at iyon na ang napakahalagang sandali. Ang mababang insulin ang berdeng ilaw para mabuksan ng iyong katawan ang mga imbakan ng taba nito. Pero, at ito ay isang napakalaking ngunit, hindi ito nangyayari sa isang iglap. Karaniwang tumatagal ng 3 hanggang 5 araw sa isang solidong calorie deficit bago magsimula ang prosesong ito. Ang unang linggong yun ay kadalasang parang mahiwaga. Bumababa ang timbang, gumaan ang pakiramdam mo. Pero kung akala mo'y natutunaw na ang taba dahil sa unang pagbaba, nagkakamali ka. Kapag nawala na ang tubig, hihinto ang timbangan. Dito sumusuko ang marami dahil akala nila'y hindi na gumagana ang dieta kahit nasa pintuan na sila ng tunay na pagsunog ng taba. Ang unang pagbaba ng timbang ay di patagumpay kundi hamon na ituloy ito dahil dito makikita ang pagkakaiba ng nagtatagumpay sa sumusuko. Tuloy sa 2nd linggo ang pagsubok sa iyong pasensya. Naunawaan na ngayon ng iyong katawan na hindi ito isang maikling laro. Ang paggamit ng enerhiya ay tuluyang bumaba. At ano ang ginagawa ng isang survival machine? Ipinagtatanggol nito ang sarili. Mayroon kang sistemang metabolic adaptation. Ang ibig sabihin nito, babagal ang metabolismo mo.
mas magiging epesyente ito, parang eco mode ng kotse. Asabay nito, sinisimulan nitong isaayos ang mga kontrol sa iyong mga hormone. Ang ghrelin, ang hormone na nagpapakulo ng iyong tiyan, ay malakas na nagpapahayag ng sarili nito. Gutom ka? Siguro mas irritable ka kaysa dati. Bakit mo ito nararanasan? Proteksyon ito ng kalikasan, isang mekanismong nagligtas sa ating mga ninuno mula sa malupit na taglamig. Ngayon, mababaliw ka na lang kapag ang gusto mo na lang ay magkasya ulit sa pantalon mo. Pero narito ang ironiya, bagamat parang isang pag-atras, isa itong magandang senyales. Nangangahulugan ito na ang iyong katawan ay nag-a-adjust sa isang bagong realidad. Pinipilit mo itong baguhin ng stratehiya. Papalapit ka na sa sandali, ang taba, ang tunay na taba sa katawan, ang nagiging pangunahing pinagkukunan ng enerhiya. Sa yugtong ito, huwag labanan ang metabolismo sa bawas pagkain, kundi gamitin ito ng tama. Consistency ang iyong sandata, pero kulang ito kung wala ang chemistry ng katawan. May mga konduktor na nagpapasya kung susunog ka ng taba o hindi. Tungkol ito sa mga hormone, ang software na nagpapatakbo sa iyong hardware. Sa dieta, mahalaga ang balanse nito. Isipin ang insulin bilang tagapamahala ng bodega ng katawan. Hanggat mataas ang insulin dahil sa asukal o madalas na pagkain, sarado ang pinto ng iyong imbaka ng taba. Imposibleng magsunog ng taba kapag may insulin sa iyong dugo. Kapag naging stable ito, bababa ang insulin para mabuksan ang mga pinto ng imbakan. Nariyan din ang cortisol, ang stress hormone. Kapag stressed ka dahil sa dieta, puyat o pagod sa ehersisyo, tumataas ang antas ng cortisol mo. Gusto ng cortisol ang taba sa tiyan. Sinyales ito ng mataas na cortisol, panganib sa hinaharap. Protektahan ng organo, ipunin ang taba sa gitna. Isa itong masamang siklo na nakakabaliw. Stress ka sa hindi pagpapayat, tumataas ang cortisol mo, kaya di nababawasan ng taba sa tiyan. Bukod dito, ang cortisol ay nagpapakrave sa asukal. Naghahanap ang katawan ng mabilis na enerhiya. Para tunay na magamit ang iyong mga reserba, kailangang magkasundo ang iyong mga hormone. Dapat gumaba ang insulin para mailabas ang taba, kontrolin ang cortisol para hindi mag-imbak, at panatilihing matatag ang leptin para di ka laging matom. Kung bakit ang iba ay malakas kumain pero payat, habang ikaw ay hindi iyon dahil sa kawalan ng disiplina. Ito ay chemistry na muna hormone. Anong mangyayari pag nalampasan ng bagyo? Kailan ito magbubunga? Matapos ang 1-2 linggong pagsisikap, aabot ang katawan sa isang tipping point. Halos wala nang laman ang mga reserbang glycogen, mababa ang insulin. Hinto na ang reklamo ng metabolismo at gumagana na. Dito na magsisimula ang pagbabago. Ang iyong katawan ay nasa estadong tinatawag na metabolic flexibility. Nagpapalit na ito ng gear. Tinitigilan nito ang paghahanap ng asukal at ginagamit ang taba bilang pangunahing enerhiya. Hindi ito biglaan, hindi ka agad papayat, mas dahan-dahan ito. Mapapansin mong matatag ang iyong enerhiya sa buong araw at hindi bumabagsak pagkakain, pati na ang pagkawala ng paghahanap sa matatamis. Mas tumitindi ang iyong pungkus, mas nakakulong ka. Bakit? Dahil nagsisimula na ngayong gawing ketones ang taba ng iyong atay. Ayan ang isang napakabisang panggatong para sa iyong utak. Para sa maraming tao, ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na ang kanilang metabolismo ay gumagana ayon sa aktual na nilayon ng kalikasan. Gaano katagal ito? Individual yun. Ang mga may maayos na metabolismo ay kaya ito sa isang araw. Ang mga may mabagal na metabolismo naman ay aabuti ng 2 linggo. Pero iisa lang ang katotohanan, mas malakas ang consistent kaysa sa intensity. Hindi ginagantimpalaan ng iyong katawan ang taong pinakamabilis magsimula. Parang ginagantimpalaan nito ang hindi tumitigil. Kung nakarating ka na rito, magaling. Hindi ka na lang basta nagpapapayat. Ang iyong katawan ngayon ay nagsusunog ng tunay na reserba. Pero sandali lang bago tayo magdiwang ng masyado maaga. Kailangan nating pag-usapan ng isang mahalagang pagkakaiba dahil hindi lahat ng taba ay pareho at ang taba na nauuna ay kadalasang hindi ang taba na bumabagabag sa iyo sa salamin. Kailangan nating pag-usapan ang 2 magkaibang uri ng taba, subcutaneous fat at visceral fat. Parang clinical yan, pero mahalaga ito para maunawaan kung ano talaga ang nangyayari. Ang subcutaneous fat ay ang malambot na tissue na direktang nasa ilalim ng iyong balat, ang uri na maaari mong kurutin. Ito ang taba na bumabalot sa iyong abs. Nakakainis pero di ganong delikado sa kalusugan. Ang visceral fat ang totoong kalaban. Ito ay nasa loob ng iyong tiyan, nakatago sa ilalim ng mga kalamnan.
Binabalot nito ang iyong atay, ang iyong mga bituka, ang iyong pancreas. Ito ay aktibo sa metabolismo, nagtataguyod ng pamamaga sa katawan at isang panganib na salik para sa iba't ibang uri ng sakit. Narito ang magandang balita, ang visceral fat ay kadalasang unang nawawala. Dahil napaka-aktibo nito at mahusay ang supply ng dugo, ang iyong katawan ay unang gumagamit ng mga reserbang iyon kapag nangangailangan ito ng enerhiya. Kaya naman kadalasang bumubuti ang mga health marker mo bago mo pa makita ang malaking pagbabago sa salamin. Ang nakikitang taba, ang malambot na patong sa iyong ibabang tiyan ay kadalasang siyang huling nawawala. Matigas ang ulo nito Ito ang reserbang bakal. Yan ang dahilan kung bakit maaring mas maganda na ang pakiramdam mo, ngunit naroon pa rin ang tiya sa paningin. May ginagawa talagang paborang katawan mo para sa iyo. Inatanggal muna nito ang hindi malusog na taba sa loob ng katawan bago nito ibinabaling ang pansin sa kagandahan. Kaya sa susunod na mainipin kang nakatayo sa harap ng salamin, tandaan na ang pinakamahalagang gawain ay ang nangyayari sa likod ng mga eksena ngayon. Nililinis muna ang loob ng katawan mo bago mo alalahanin ang labas. Pero paano natin masusuportahan ito nang hindi nawawala ang ating muscle mass? Dahil hindi lang pagbawas ng timbang ang habol natin. Gusto naming magmukhang fit at definido. Marami ang nag-eehersisyo para lang magsunog ng calories. Masyado itong makitid. Ang tunay na bisa nito ay ang pag-reprogram ng metabolismo sa pamamagitan ng strength training. Bakit? Aktibong tissue ang mga kalamnan. Umukonsumo sila ng enerhiya kahit na nagpapahinga ka. Ang bawat kalamnan ay nagpapabilis ng metabolismo. Parang mas malakas na makina ito na mas mabilis sumunog kahit nakapahinga. At saka mayroong interval training. Pinapanatili nito ang paggastos ng enerhiya ilang oras matapos mag-ehersisyo. Pero huwag maliitin ang katamtamang paggalaw. Isang mahabang paglalakad, pagbibisikleta, paghahalaman. Hindi man yan parang high-performance sport, pero ito ang sikretong sandata laban sa stress. Pinapababa nito ang cortisol, kaya ang mas kaunting cortisol ay bawas taba sa tiyan. Sikreto ang kombinasyon, lakas sa metabolismo, cardio sa puso, at galaw para sa balanse. Kahit ensayong world champion ka, pero lakas kumain, parang nagtatapon ka lang ng tubig habang nakabukas ang gripo. Ang nutrisyon ang lumilikha ng pundason. Pagsasanay ang susi. Mag-eehersisyo ka man, may isang bagay na sisira sa lahat ng iyong pinaghirapan na minamaliit ng marami. Kahit perpekto ang diet, workout at disiplina mo, kung kulang ka sa tulog, baliwala ang lahat. Sa mahimbing na pagtulog, nangyayari ang pag-recover. Ang iyong katawan ay nagbabagong buhay at mahalagang kinokontrol ang iyong mga hormones sa gutom. Kapag nagtitipid ka sa tulog, lahat ay nawawala sa ritmo. Umataas ang iyong gutom, bumababa ang iyong pakiramdam ng kabusugan. Kaya gigising kang naghahanap ng matamis na pagkain sa simula pa lang ng araw. Kailangan ng katawan mo ng mabilis na enerhiya pambawi sa pagod, bukod pa sa stress. Ang talamak na stress ay lason para sa iyong pag-unlad. Sa tindi ng stress, laging mataas ang cortisol mo. Hindi lang nito hinaharang ang pagtunaw ng taba, nag-iimbag din ito sa iyong tiyan. Isa itong lumang mekanismo ng proteksyon. Simple ang solusyon pero mahirap gawin. Matulog ng 7 hanggang 8 oras. Seryosohin ang paggaling gaya ng iyong mga ehersisyo. Huwag ituring ang pagod na karangalan. Di kailangan ng tiyan mo ang crunches, kundi pahinga at balanse. Ang pinakamatigas na taba ay wala sa katawan, kundi nasa mga gawi mo. Iniisip mo, sige, may punto ka, pero kailan makikita ang resulta sa tiyan ko at kailan mawawala ang love handles? Iyan ang tanong sa lahat ng tanong at ang tapat na sagot kahit na nangangailangan ito ng pasensya ay ito. Sa karaniwan, para sa isang taong gumagawa ng lahat ng tama, calorie deficit, dieta na mataas sa protina, ehersisyo, pagtulog, ang katawan ay nagsisimulang makita at kapansin-pansin maghabol sa taba sa tiyan sa pagitan ng 3 at 6 na linggo. Dito, ubos na ang imbakan, balanse na ang hormone at maayos ang metabolismo. Para sa ilang mga tao, lalo na sa mga nakararanas na matinding stress o mabagal na metabolismo, maaaring abutin ng 8 linggo o mas matagal pa bago tuluyang maapektuhan ng katawan ang kanilang tiyan. Parang matagal na panahon yan, alam ko. Pero kapag naabot ng puntong iyon, may mangyayaring nakakabibigay inspirasyon. Mas kitang-kitang pagbabago. Bumibilis ang pagtunaw ng taba dahil natutunan na ng iyong sistema na gamiting enerhiya ang taba. Sa unang mga linggo, susubukin ka. Ang oras pagkatapos nito ang huhubog sa iyong mga gawi. Hindi mahalaga ang bilis ng simula, kundi ang pagpapatuloy nito.
Paano mo malalaman na nasa tamang landas ka? Huwag munang isipin ang timbangan, pakiramdaman ang iyong katawan. Kapag bumilis ang metabolismo, sisigla ang iyong katawan. Nawawalang pagod sa hapon, nag-iiba ang iyong gutom. Mula ito sa matinding pagnanasa patungo sa kayang kontroleng pakiramdam. Hindi ka magugutom o magagalit kung huli man ang pagkain. Maaaring uminit ang iyong katawan dahil sa iyong metabolismo. Mas maluwag ang iyong bawang kahit na hindi gumagalaw ang numero sa timbangan. Yan ang mga tunay na palatandaan. Yan ang patunay na ginagamit na mayon ng iyong katawan ang mga reserba nito. Ang pag-abot sa estadong iyon ay isang tagumpay. Ang pagpapanatili nito ang tunay na tagumpay. Karaniwang mali ang pagbalik sa lumang gawi matapos manalo. Ngunit ang pagbawas ng taba ay hindi sprint na may finish line sabay hinto. Isa itong lifestyle change. Di kailangang mag-dieta ng mahigpit palagi, basta't itama ang gawi, protina, tulog, galaw at kalmado. Sa 80% disiplina, makakamit ang 100% tagumpay. Hindi bigla na lang lumalabas ang taba sa tiyan mo. Hindi rin naman ito mawawala ng magdamag. Pero sa pamamagitan ng pasensya, pag-unawa sa iyong katawan at tamang estratehiya, mawawala rin ito. At kapag nangyari ito, hindi lang ang refleksyon mo ang nagbabago, kundi pati na rin ang nararamdaman mo sa sarili mong balat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para makatuklas na mas marami pang content na katulad nito.